Aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po alam hindi po siya existed. If you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liceldo. Di ba? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liceldo Katugay? Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Oh, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Naku po! Kinilig ang buong komite ng talakayin ng love team na negosyo ni na Alice Goo at Swal Mayor na si Liceldo Kalugay. Sa simula ng topic na ito ay ni-insist talaga ni Alice Goo na wala talaga silang relasyon ni Mayor Kalugay kahit na marami ng pinakitang pictures na nagpapatunay ng kanilang relationship. Friends lang daw sila, kaya napilitan si Senator Jinggoy na ipakita ang picture na magkatabi silang dalawa nang maimbitahan daw mano si Alice sa kasalan ng bayan ng Swal at napakalagkit ng kanilang tinginan. Pangalawang pinakita ni Senator ay ang picture na napakalaking buki na binigay umano ni Mayor Kalugay kay Alice. Subalit, hindi pa rin napatinag si Alice. At sa panghuling ebidensya ng kanilang ugnayan ay dito na kinilig ang mga dumalo sa hearing dahil sa isang negosyong aqua farm umano na nakarehistro sa DTI at ang pangalan ng negosyo ay Alicel o Alicel Aqua Farm. Ito ang kombinasyon ng Alice at Liceldo o Alice Goo at Liceldo Kalugay. O diba? Mapapasanaol na lang talaga kayo mga ka-super dahil ang sweet naman pala nila pero harap-harapan pa rin ng pagtanggi ni Alice Goo. At sa tuloy-tuloy na inquiry ay natalakay rin ang isa pang sangkot at pinaghihinala ang big boss umano ng Lucky South 99. Ito si Duan Renwu na matagal na palang inimbita para dumalo sa hearing ngunit wala silang makuhang address nito. Kaya humantong ito sa pag-issue ng subpoena para sa taong ito. Ngayon ang tanong mga ka-super, maaari kayang may malaking mafia o grupo ng mga sindikato itong kinasasangkutan nila Alice Goo sa international? Sino naman kaya ang malaking big boss na ito dahil palagi pa rin siyang tumatanggi at nagsisinungaling sa hearing ng Senado. Kahit anong tanong sa kanya ay parati niyang inililihis ang kanyang mga sagot. Maaari kayang totoo ang sinasabi niyang death threat at kung totoong mafia nga ito ay maaaring takot na takot si Alice Goo dahil sa anumang oras o panahon pagkatapos ng hearing na ito ay maaari siyang magurgur. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba rin? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa Kasi rin? hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name Ang niya. alam ko po Dong Kalugay po. O, hindi, aware ka na Liceldo pangalan niya. Alicel. Ay, opo, Liceldo. No? Artista ka nga, no? Mas magaling ka pumarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po alam hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na Yeah. ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the
name Alicel. Ali stands for Alice and Cel stands for Liceldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liceldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua Farm. po. Hindi wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Walang natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Boy. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liceldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong di maalala. O yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Ang may-ari niyan sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam Chair, natuloy. if I may, Madam Chair, if I Yes, recall it right, Sen. Madam Chair, Joel. for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it Okay. because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gua Huaping, aka Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Madam Chair. Based on the That's right, statements of SP Pro Tem. Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, Hindi mo malala. honestly, may ganung proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Hindi mo na kasi Pero dito yung sa- farm po, dito wala sa po hearing- natuloy Dito yung sa farm. hearing ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Sen, ano po siya? Siguro dun sa application po. Pero yan Yes. po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document to make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI. registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Huh? Kasi DTI lang to eh. Pero walang pong ganun na existing Okay. na farm. So sabihin mo, sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alicel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. Gaano kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage. Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki? Itong farm na ito. Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, wala po. gaano nga kalaki? Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gaano kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. Saan located to? Saan ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya see? natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng Wala naman ng farm? po. Wala naman po. Ha? Wala Di ba, naman very po. obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liceldo. Oh. Oh, di ba?
Ano? Ayaw pa rin mamin na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung ito yung tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Sa hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po Anyway, sa akin. Alice, we'll find it out if when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Madam Chair, kung naalala nyo nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, congressman? Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Ibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya More ng than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pangasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. Yan. O. O, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. O. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? mo siya- Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand.
Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ang ano? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Rivera. Alright, okay. And Material. then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So on late notice, No, was that during the campaign period already? No, prior to that. Prior to yeah, that. prior to that, Wala pang filing ng COC? wala pa po. This Okay. was after already the pandemic. Okay. So when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan ako lang ang tatakbo, suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain? Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Banban is only small, What is your population in Bamban? our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahati. Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody on my side. So ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So in my town, when I took it over, Okay. Sige. Paano mo nakilala to si Alice Go? since she was fig farmer, Since you was a? pig farmer. Uh-huh. Meron sila pong pig farm sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the detail. On your second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all. Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang Wala. maging mayor. Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016? When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila? Si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry, since ang Bamban po is mostly an agricultural town, so there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why Bamban is not progressing because of the foul smell in the area. And of course, since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nagkilala po kami, Your Honor. Okay, sa pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Baufulad ng permit sa Bamban? Baufulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was March 8, 2019. March 8, Opo. 2019? Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit ng Baufulad? Si Miss Alice Guo. Siya mismo? Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Yes, Sino sir. in behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Go. Siya po. Sa tingin mo, anong participation niya sa Baufulad tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land
and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. May idea po ba kayo kung kung anong klaseng operasyon ang ginagawa niyo sa loob ng Baufo compound sa Pampang-Tarlac? Ay, wala po. Kayong nakuupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us, and then Excuse me? letter of no objection. Yeah, who provided that loan? What do you mean, sir? Sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time? During my so time. you approved it? No, hindi po ako. There was the Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. This Yes, is the but of resolution. course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification, Your No, Honor. you mean to say you did not sign is that an ordinance? It's a resolution, Your It's a Honor. resolution. Yes, Your The Honor. mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the Vice Mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway, nag-issue ka ba ng travel pass kay Wang Ziang, the incorporator of Baofu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Banban and coming to Banban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did. Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino ba mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa Katulad bayan. nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziang. So it's an pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod, kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong ganon, kailangan ma-check na po sila. Hindi, as mayor, command responsibility mo yan. Yes. Mayor din ako. Yes, That's sir. my command responsibility as mayor. Yes, sir. But the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, checkan Well, po understand. natin. Totoo naman. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, inissuean mo ng permit. Pala, big boss pala ng Pogo ito. Siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Di ba? Sa mayor, babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa yung pagkakalam, ano mga negosyo ni Alice Go? Ang alam Sa ko lang po, Bamban. yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner Ay, hindi po. kahit kailan. Hindi po. Civil lang po ang relationship Okay. namin. How did you approve to endorse the candidacy of Alice Go? Siya ba lumapit sa'yo? O ikaw nagkusa sa kanya na, o ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi. Tinanong ko po siya if she's interested to run. Mhm. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga for choosing a mayor, dapat economic manager po. Para malaman pong So, initsapwera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bamban-Tarlac. wala. Kung makikita nyo po yung video during that time, talagang linalait na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh. So I had to do something para maproteksyonan naman yung interest ko when I ran for congressman. Kaya po, Maproteksyonan ang interest mo? no sir, I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na Okay. sinasakupan mo, wala po kayo. Nung kinausap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? Sabi Did po she niya, agree right away to run for mayor? hindi po, O nagpakipot ng konti? pag-iisipan daw po niya. O gano'ng katagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbong mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbong mayor, under your ticket, I presume, ikaw Independent ang po. dala niyang congressman. Correct? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Wala po. Kinuha mo, sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po.
Sarili ko O po. ikaw nagbigay kay Alice? Hindi naman po. Ha? Hindi po, negosyante lang po O ako. sige, anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, Anong sir. pagkakaalam mo rito sa Alicel Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi ka Wala na mayor po. nun? Ha? Wala na po. Wala ka na, hindi ka na mayor? Hindi na po yata. Hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong yung document sa DTI? Comsec? Kailan ba ito? Comsec, pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SP Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. Kung August 2022, hindi na nga siya Wala mayor. na. Mayor na po. Sorry, SP Pro Temp, March 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa nun kung March. Sa SWAL po yan eh. Oo nga pala, I'm sorry. I stand Your Honor, corrected. bambam po tayo. Hindi, pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala. Hindi mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po. Na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun. Dito po sa Marriott yun eh. Ha? Sa Marriott po. O siya, naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente. Opo. Oh, hindi kayo nagkakasama ni Hindi Mayor po. Kalugay. Hindi po. Pero kilala mo siya personal? No, civil lang po. Civil lang? Apo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat din, SP Pro Temp. Since wala dito ngayon si Minority Leader, Sen Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. I would like to ask questions kay Gua Huaping, aka Alice Go. Gusto kong malaman, nung mayor po kayo ng Tarlac, pwede kong malaman kung nagbabiyahe kayo abroad? Mayor, before mayor, nagbabiyahe kayong abroad? Yes po, mga biyahe po. Lagi yon. Gaano kadalas sa isang taon? Nung nag-mayor na po ako, pag umalis po ako, humingi naman po ako ng Yes. travel permit. So before nag-mayor ka, madalas ka rin bang bumabiyahe o mas naging madalas nung naging mayor ka? Mas madalas po nung hindi pa po ako mayor. Nung hindi ka mayor. Sa pagkakaalala mo, nakailang travel ka na sa bansa, more or less? Hindi ko na po maalala. So, Marami na. May 100 na kaya? Na Wala ibang naman po bansa? siguro. 50? More than, Kalahati? baka more than po. Baka more than, oo. Paano ka nagbubook sa flight mo? Online ba? Tumatawag ka? May Online nag-a-arrange? po. Online. Opo. Ikaw mismo o may nag-a-arrange sa'yo? May secretary ka? Ako po. Ikaw mismo? Opo. So, ganun din ba? Kung yun ang sa flight mo, ganun din ba pag nagbubook ka ng accommodation o hotel? Opo. Online din? Online po. So, usually, website ka? Agoda, perhaps? Klook? Opo. Booking.com. Booking.com. There you go. Yeah. So, ikaw ang nagbubook din? Opo. So, flight and hotel accommodation, ikaw ang nagbubook Opo. normally, no? So, normally, you would take flights, meron kang paboritong airline? Wala naman po. But ano yung pinakamadalas mo na natatandaan na tingin mo pag ni-recall mo, number one airline na naiisip mo na take mong flight? Wala. Wala naman po, Sen. Kahit isa, wala? Wala po. Saang airport ka nagdi-depart kung bumabiyahe? Mas madalas ba sa Clark o sa NAIA? Depende po. Minsan Saan po mas Manila. madalas na lang? Ah, Comparing the two, saan mas madalas? Pag nasa Manila po, Manila. Pag nasa Bamban po, Clark po. Sa Clark. So pareho, no? Pareho Pareho halos. po. Nasubukan mo na bang magbarko noon? Nasubukan ko po, opo. Cruise ship siguro? Cruise ship, opo. Cruise ship. Mga ilang beses ka na nag-cruise ship? Kasi ako hindi pa eh. Ano lang po, yung short time lang po. Hindi naman po yung... When you say short time, gaano katagal yan? yung pang mga one day lang po, ganun. One whole day Opo, lang. one So, whole day. hindi siya umaabot ng overnight, gano'n? Hindi po, hindi po. Cruise ship kaya yung... So, first time mo mahabang panahon sa bangka, sa barko, ng 5 araw sa isang bangka. First Opo. time mo. First time mo yun. Opo, First time. opo, Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. opo. Dahil nahirapan ka. Opo, mahirap po talaga. Nahihirap, no? So, klaro sa'yo na ng mga panahon na yon tumatakas ka. Kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, doon niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano niyo ba na
na magstay sa ibang bansa? Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka aalis ng bansa? Actually, Sen, nag-uusap din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako. Haharapin ko na po. Paalis ka pa lang, dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume 5 oras, hindi 5 oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Wala naman pong 5, pero paikot-ikot po yung nangyari po sa amin. Okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang oras, ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa? Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung Nung paalis pa lang nung po. paalis ka na. Yeah. Nung paalis pa, wala pa akong iniisip. Wala kang iniisip. Ang iniisip- Anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi nagtatanong daw sa si Sheila, ayaw mo siyang pagtanungin. Sabi mo, wag ka tanong, sumama ka lang sa amin. Actually, meron pong 2 option po pinapipili. Which is, ito yung pinuntahan nyo talaga. Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa hindi. Opo. So yung isa is Sabah, yun yung last day na destination, di ba? Opo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Opo, hindi po namin pinuntahan. O kaya, which is, anong lugar yon na kinonsider mo? Actually, hindi ko po siya kinonsider. Option lang po siya. Okay, so kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say Opo. it's an option, it's you consider. But anyway, if you don't wanna answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa ibang bansa? Gumagamit ka ng cash, gumagamit ka ng credit card, Gamit ko po cash po. cash lagi. Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos. Kasi ikaw boss eh, ikaw big boss. Hindi naman po ako big boss. Kumagakaw lang po yung nagano po sa family. Gumagastos. Opo. Sa amin kasi kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So ikaw yung gumagastos. Opo, ako po. Lagi. Sa amin Lagi. 3 po. Oo. So maraming cash yung dala nyo. Ibig sabihin kasi di mo alam kung ilang araw kayo. So maraming cash yung dala-dala mo dahil di ka gumamit ng credit card. Tama ba? Hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app? Etc.? Ano po? Delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Opo, pwede po. Okay. Sige. So, yun ang plano mo, no? Kumain. Nag-restaurant ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi. May plano ka bang bumalik sa Pilipinas? Opo. Nung umalis ka? Kailan mo naisip na? Nung umalis ka, I'm sure wala ka pang plano dahil sabi mo, hindi mo nga alam kung ilang araw ka mamamalagi, no? Aalis. Pero ngayon, sinasabi mo, may plano kang bumalik. Opo. August pa lang po. Pinag-uusapan na po namin na uuwi na po ako, babalik po ako. Kailan mo na-realize na magplano ka ng bumalik ng Pilipinas? Nung nasa Sabah ka ba? Nung nasa Indonesia ka ba? Nasa Singapore ka ba? Nasa hotel ka ba? Nung naplano mo? Kailan mo naisip yun? Sa Singapore po. Nasa Singapore. Opo. So, magtatagal ba sana kayo sa ibang bansa nung una? Hindi mo pa pinaplanong uuwi? O talagang sa dulo ng pag-iisip mo, hindi ka rin talaga makakatakas at babalik ka? Nung kalagitnaan po, gusto ko na rin po talaga umuwi. Nung naisip mo na gusto mong bumalik na, ano yung nagpaisip sa'yo na gusto mo nang bumalik, ma'am? Meron ka bang inaasahan na pagbabago kaya? O magbabago ang sitwasyon nyo dito? O yung kaso mo dito sa Pilipinas kaya ka uuwi? Anong naisip mo? Bakit nagplano ka na uuwi ka, sabi mo? Haharapin ko na lang po lahat. Wala kang inaasahang pagbabago? In fact, nung time po na yan, wala naman po pending naman po lahat ng case po sa court. At nung huli ko lang din po na realize din po na I just have to explain and I just have to face it. And tell the truth. Opo. Salamat, Guahua Ping. Bakit sinama mo si Sheila, si Cassandra, at saka si Wesley? Si Cassandra po, hindi po namin siya kasama. Ha? Hindi po namin kasama Doon yun na siya kasama. Sige, si Sheila na lang. Puntahan natin yung istorya ni Sheila. Sabi mo, nalulungkot ka, sinama mo siya, hindi mo siya pinatatanong, pinapipirmahan mo siya ng mga papeles na hindi niya alam. Bakit? Parang susunod lang ba sa'yo si Sheila? Anong dahilan? Ba't mo siya pinasama? Kami naman po kasi ni Sheila Sen ever since kami magkakasama. Although ni kaming ever since bata po magkasama na So po. close na close talaga kayo.
Hindi naman po sa sobrang, close. I think close kayo. Yes, Kasi close. kung hindi kayo close, sasabihin mo sa kanya na aalis kayo at hindi mo alam saan ang pupunta. 4 na araw, 5 araw ka sa maliit na kwarto. I don't think hindi kayo close, no? So, ikaw ang leader ng barkada itong grupo ninyo. Wala kang amo, sabi mo. So, ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Pagbubook ng ticket, lahat? Ano po, wala naman pong masyadong expenses po pagdating po namin doon. Flight ticket po, tas pagkain lang po. Tapos yung yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, Madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun. Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba ng pang 1 week, 1 month? Wala po. Madala ko lang po isang bag. So, Tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala. Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano Kung di kang po ako gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000, halos 1 million lang, no? Sorry, nalito ako sa... sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon Ngayon, mas di tingin po. mo safe ka Safe po na ako nasa dito po. Pilipinas ka. Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story, is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo, for the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair, no? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman- answer, nandun ka sa ibang Hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I Meron refuse to bang answer po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya nag-asikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Yun ang sabi niya. So hindi mo kilala si Duaren Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo Sheila sa amin noon,
there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito, kasama nyo din ba itong si Duan Renwu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon kung kasama nyo si Duan Renwu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga na sa Thailand at ikaw